Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Linggo, January 14, 2024. At katulad ng dati, ang araw ng Linggo ay nagdi-discuss tayo tungkol sa pananampalataya. Tulad nga nung isang linggo, sinabi ko sa inyo na ako ay isang Raelian. Ang Raelian ay mga taong naniniwala sa tinuturing naming propeta na si Rael. Si Rael, ayon sa kanya, ay kontak siya ng ating Creator o Diyos. Ngayon, ang Creator ay nagbigay ng mensahe sa kanya para ipaalam o ituro sa sangkatauhan dito sa ating planetang Earth. At ayon kay Rael, ang ating Creator ay mga tao rin na katulad natin. Hindi katulad ng mukhang ahas o kabayo. Kamukhang kamukha natin. Iyan na. At ang ano lang ng ating Creator ay matalino sila. Advanced ng almost 25 years ang kanilang siyensya kaysa atin ngayon. Advance sila. Kaya sa pamamagitan ng kanilang karunungan ay lahat ng dumating dito ang ating Creator ay ang Earth ay wala pang living, barren pa lang. So dinevelop nila ito. At iyan naman ay nakasulat sa Biblia doon sa Genesis. So naglagay sila ng mga living things, di ba? At later on, sa pamamagitan ng DNA ay nag-create na sila ng tao na katulad nila, Na-deoxyribonucleic acid. At ang DNA na ito ay nakukuha lamang sa soil o sa lupa. Kaya nga ang tao ay galing sa lupa. So nag-create sila ng tao artificially. Kasi walang mula sa lupa, nag-create sila ng tao. Ang ating Creator, ang tawag nung araw ay Elohim. Mga tao, ang ibig sabihin ng Elohim, isang Hebrew word yan na ang ibig sabihin ay mga taong galing sa kalangitan. Sa kalangitan. Pero meron silang pinanggalingang planeta, pero hindi pa nire-reveal kung ano talagang planeta yan. Hindi pala sinasabi. Pero galing sila sa ibang planeta, pero dahil hindi man natin so galing sila sa kalangitan, Elohim. Na later on, sa pagdaan ng panahon sa atin ngayon, ay God na lang, singular God. Pero, actually, ang Creator, marami yan. Ang Elohim ay Eloha, yung singular. Elohim, marami. Plural, so marami. Maraming mga Elohim na dumating dito sa Earth. At ngayon, pagkatapos na na-develop nila ang Earth, umalis na sila. Actually, pagkatapos ng development, hindi nagkasundo-sundo dahil ang mga na-create na mga tao ay medyo violente na at inasawa pa ng mga ibang Elohim yung mga magagandang creation ng mga tao. Nagalit yung presidente ng pinakamataas sa kanila, nagalit doon sa ibang planeta nung malaman na ginagawa ng mga anghel dito ng mga anghel ang tawag, ay nagsipag-asawa ng mga earthlings at naging wild na, nagalit. Kaya napagpasyahan na wasakin na lang o gunawin naman. So nagunaw naman. Pero yung talagang Elohim
na pinakamatalino na ang tawag namin ay si Inke. Siya talaga ang scientist siya. Siya talaga ang nag-create dito. Ay, siyempre masama ang loob. Siya ang may gawa nun. Pagkatapos, basta na lang sa isang iglap ay bumaha at na ano na. Pero, para ma-preserve nga yung kanyang ginawa ay sinabihan na niya si Noah na gumawa ng arko at iyon tinuruan niya kung paano yung arko at pinakoleksyon niya yung lahat ng mga DNA ng mga important na mga species, 'di ba? Sabi sa Biblia, babae lalaki partner ng mga baka, mga kalabaw, pero hindi yon, DNA lang ang kinolek. Hindi naman magkakasya doon sa arko yun lahat eh. So, yun. So, later, itong mga Elohim, dahil wala na sila, umalis na sila, pero paminsan-minsan, inoobserbahan pa rin inoobserbahan pa rin. Lalo pa ngayon, na magulo ang mundo, at baka mawasak na naman ulit dahil sa na ang tao ng isang bagay na wawasak sa mundo, katulad nga ng nuclear energy na sa halip gamitin sa magandang purpose ay ginagamit para pamuksa, ginagamit ng bomba atomika yon. So ang wala man dito ang ating propetitor, pero may mga panahon na kung kailangan ay may mag-guide sa atin, ay naghihirang sila ng isang sugo, mensahero o propeta. So mapalad tayo sa panahon natin ngayon dahil may naging sugo na propeta na si Rael nga. Siya ang propeta sa makabagong panahon kasi nag-unlad na ng konti ang ating teknolohiya, kaya kailangan ipapaalam na. Naintindihan na natin na galing pala kaya tayo galing kung iisipin galing ka niya sa lupa, paano pa yun? Na-explain na sa pamamagitan ng DNA. At dahil dyan, sa mga propeta na ito, marami na sila. At least mga 42 na o 43, ganon. Sila ngayon ay nabubuhay sa isang planeta na artificial na ginawa para sa kanila. Ang alam natin, si Kristo lang ang nabuhay at saka si Elijah. Kinuha ng dinala ng buhay doon sa kalangitan. Si Kristo namatay muna bago binuhay na naman ulit. Pero lahat nandoon sina Buddha, nandoon sina Muhammad, nandoon lahat ng mga propeta na ay nandoon na bubuhay, nakatira. Masarap ang buhay nila doon, paraiso 'yon. So, dahil sa mga propeta nga ito ay nagkaroon ng iba-ibang relihiyon. Nung maging propeta si Buddha siyempre nagkaroon ng Budhismo. Nung si Muhammad nagkaroon ng Muhammadanism o Muslim. At eventually, nung naging propeta si Jesus Christ ay nagkaroon ng Kristyanismo. Ngayon nga, propeta si Rael, kaya nagkaroon na naman ng Rael yan. Bagamat nag-uumpisa pa lang. Ayan. Dahil sa umunlad na nga ang teknolohiya dito sa ating mundo at siyensya, ay ito na ang panahon ng revelation. Ibig sabihin, malalaman na natin na yung mga halimbawa kung paano ginawa nga sa pamamagitan lang. So, naintindihan na natin sa pamamagitan ng siyensya. Naintindihan na natin na ang Earth pala ay round. Na nung araw nung may nagsabing round pinatay, sinunog dahil nagtuturo ng mali. Ayan, ganon.
period of revelation ngayon, kung saan yung mga libro pang relihiyon na sinulat ng mga propeta na idinikta naman ng ating Creator o Diyos ay ma-interpret na natin scientifically na katulad ng ginagawa ko, ini-explain ko. Na-interpret na natin. Dahil yung mga ibang religion, primitibo, mystical pa rin. Kung nagbasa sila ng Biblia, mystical pa rin ang interpretation. Kahit na hindi pa nila na yung tunay na meaning with regards to science. Kasi kaya nga ito pinasulat ng ating Creator yung mga religious book katulad ng Quran, Biblia, o Bida, kung ano-ano pa, para later on maipaintindi sa atin na may nag-create sa atin. Kasi merong umiiral na ibang theory of evolution na walang nag-create, basta parang kabuti na lang ang tao na parang kabuti na biglang nagkatao, ganyan. O galing sa unggoy, sa pagdaan ng mga panahon nagdevelop, naging tao. Yun ang theory yan ni Darwin. Kaya dalawang thoughts ang naglalabanan. Theory of creation at saka theory of evolution. Tayong mga religious people ay creationista tayo. Kasi naniniwala tayo na may nag-create sa atin Diyos nga Yung si Darwin, theory of evolution, walang nag-create, basta nag-evolve na lang, nag-evolve kaya na theory. So yun, dalawang thought ang naglalabanan. Tayo creationista, may naggawa o may nag-create, Diyos para sa atin, Diyos para sa amin, Elohim. Yun. Pero magkapantay tayong sa isang school of thoughts ang tawag doon. So, dahil ngayon, ang ating Creator hindi na pumupunta dito bagamat sino-supervise nila, malayo na sila doon sa space. Gusto na nilang bumalik. Gusto nila tayong dalawin para yung iba pang mga scientific improvement o kung paano tulungan tayo solve ng ating mga problema sa kahirapan o gusto nilang pumunta dito, pero hindi nila ginagawa sa ngayon dahil kapag pumupunta sila dito baka salubungin pa ng mga jet fighter yan wala naman tayo talaga pero ayaw nila yon. Gusto nila i-welcome nila tayo. Kaya kaming mga Raelian, pinapaalam namin ito para later on, kapag naintindihan na lahat, kasi alien yan yung Creator natin, alien yan, ang tawag natin, alien. Dapat, kung winelcome na natin sila, ipapakita natin sa kanila na nagpapagawa sila ng embassy o isang building kung saan sila ay pansamantala doon sila manunuluyan o yan. So nagpapagawa ng embassy. Kung baga sa noong araw nagpagawa sila ng tent of the Lord's presence. Yun yung templo kung saan sila di ba na ang mga nangangalaga nga ay ang mga Levitas. Ayan, nagpagawa kung saan sila nandoon. So, sa kahuli-hulihan yung hari na nagpagawa ng building o tirahan, kung pumunta rito ang Creator o ang Diyos ay si King Solomon. Yun. So, yan ang ngayon. Nagpapagawa ng embassy kung saan pag pumunta sila dito ay doon sila manunulay. So mga ambassador at
gusto nila pulungin nila ang mga presidente, mga leader ng bawat bansa-bansa para ituro kung paano ang gagawin para sumarap ang buhay natin dito sa ating mundo. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po.